Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nakatakas na raw, di umano. Hindi, parang kumpirmado ni Risa Ontiveros na nakatakas na si Alice Goy. Ha? Ibig sabihin, pag-usapan din po natin, ito po, no, yung kinontempo ni Senator Jinggoy Estrada, yung inaakusahan ng anak ni Nino Mulak na lumapastangan sa kanya, no? Kaya lang parang nasosobrahan po si Senator Jinggoy, no, sa pag-aastang ala Gordon. Parang siya na yung bagong Gordon ng Senado ngayon eh. Kaya lang may puna din tayo diyan, no. Sayang yung alam nyo, ito po hindi lang po simpleng usapin na dapat kay Sandro Mulak lang, no. Pero ito po ay usapin po 'to ng ano yung kalakaran sa industriya, no. Na binubuo ng magagandang mga tao, magagandang mga nilalang. Tapos sa likod niyan may mga mapagsamantalang 'yan, mga matataas ang tungkulin, no? At parang tino-tolerate lang ng mga powers na yung mga totoong may kapangyarihan sa industriya. At siyempre, pag-uusapan din natin ito pong si Baste na tumulong na, binanatan pa. Grabe talaga. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Unahin na natin to yung kay Baste, kasi simple lang naman to. Ito po, no? Ayon po sa anak ni Juan Ponce Enrile, si Katrina Ponce Enrile, ang ginagawa raw po ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ay siya po ay engaging in calamity politics, slamming him for donating his constituents' tax money even if his jurisdiction also face severe flooding issues. Dagdag pa ni Enrile na yung ginawa daw po ng Davao City na yung mga tax collection ng Davao ay idodonate, no? Idodonate pa sa mga nabaha sa ibang lugar ay isang halimbawa ng tinatawag niyang trapo politics that was out of touch since the recipients, ito po malupit since the recipients are wealthier, no? Dahil mas mayaman pa raw po yung mga syudad na binigyan ng tulong ng Davao City. Grabe, no? Ngayon ko lang po narinig to. Okay. Dagdag pa, Duterte, ayan, kasi nagbigay po ng 14.5 million financial assistance si Baste Duterte sa mga tinamaan ng kalamidad. 1 million each to 6 Luzon provinces and 500,000 each to 11 cities in Greater Manila area. Ayan. So, sabi pa ni Enrile, ito raw po ay trapo calamity politics at its worst, no? Okay. Kasi mas mayaman pa raw sa Davao City yung mga binigyan ni Baste ng tulong. Okay. Wala naman daw problema na mamigay siya, pero dapat daw unahin niyang tulungan yung kanyang constituents. Okay. Ito raw ay papogi points lang ayon kay Katrina Ponce Enrile. Tapos inakusahan niya pa na if you're going to run for senator, you can catch attention by attending rallies organized by the Kibuloy
but don't use the fund of the city and prioritize the needs of your constituents, which brought your family to power. Tindi, no? At tigilan na rin daw ni Sara Duterte yung pagiging drama queen. Bakit biglang-bigla pong bumabanat kayo, Madam Enrile? Ano po ang problema niyo sa mga Duterte? Parang sama-sama na lahat, no? Lahat ng mga kaalyado ni lahat ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos bumibira na po sa mga Duterte. Alam mo, Madam, no? Parang minamaliit niya kasi, no? Mga hampas lupa kayo mga taga Davao. Bakit kayo tumutulong sa mga taga Metro Manila? Mas mayaman pa sa inyo. Alam nyo, natatandaan ko lang, no? Madam Enrile, nung meron pong Fukushima ba yun, yung sa Japan? Tsaka pag meron pong mga binabaha, no? Tumutulong po yung Pilipinas sa ibang bansa. Regardless kung mas mayaman sa atin. Yung Japan po, mas mayaman sa atin eh. Pero nagpapaabot po tayo ng tulong pag may mga kalamidad po, no? Hindi po usapin to ng sino mas mayaman. Usapin po to ng pagtulong. Meron pa siyang termino eh, no? Yung kung mahirap, parang minamaliit niya yung mga taga Davao. Kung kayo po ayaw nyo pong tumulong, wag nyo na pong punahin. Di po ba? Kung ayaw nyo po, napakayaman siguro ng Cagayan. Kung ayaw nyo pong tumulong sa mga nabaha, wag na po nyong punahin yung mga tumutulong. Di po ba? Bakit nyo po pupunahin si Baste imbis na magpasalamat? Ikalawa po, yung mga Duterte, mayor pa lang po si Tatay Digong nung nagkaroon po ng Yolanda. Tumulong din po sila. Maaring minamaliit nyo yung Davao. Siguro sasabihin nyo mga mahihirap kayo tapos tutulong pa kayo sa mga mayayaman na taga Metro Manila. Hindi po pwede yung it's the thought that counts. Kahit walang-wala kami tutulong, pero hindi naman po walang-wala ang Davao eh. Ang Davao po walang utang eh. Ang Davao po, kung tama po yung nabasa ko, top 10 po siya sa pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Top 10. Kasama po Makati, kasama po Quezon City, kasama po Maynila. Lahat po ng pinakamayayaman na syudad, kasama Cebu. Top 10 po ang Davao. Masama po ba? Nagmagandang loob na, pinasama pa. Dati na po nilang ginagawa yan. Hindi po dahil tatakbo bilang senador. Naisingit nyo pa yun? Talagang tumutulong po. Napamana po yan ni Tatay Digong sa mga anak niya. Nakita eh. Nakita nila siguro yung ginagawa ng tatay nila nung mayor na tumutulong sa ibang nadatna na sakuna. Masama po pa pala yun. Antindi, no? Alam nyo po, sa kahe-hate nyo. Dapat dehin bokiki na lang po kayo. Di po ba? Dapat, kung nagagalit kayo dahil tumutulong yung mga ibang mayor, hindi naman po kayong binigyan. O kaya tapatan nyo na lang. Magkano ba pinamigay ni Baste? O tatapatan ko. Matutuwa po sa inyo mga yung mga natulungan. Kahit po maliit na bagay yan. Buti sana kung ngayon lang niya ginawa nung mayor na siya. Nakita po namin yung mga picture, hindi po nila pinagmamalaki yan. Kusa po. Volunteer si Baste. Naglilinis nung Yolanda. Kusa po yun. Ibig sabihin, nasa culture na nila, nasa na nila yung pagtulong.
Huwag niyo pong masamain sana. Ugali, tama, nasa ugali na ng pamilya nila yung tumulong. Kasi maaring sabihin nyo na mas mayaman pa yung tinutulungan, pero yung mga instant, yung ngayon mo kailangan, yung kahit na, uy, kawawa naman, tapos tumulong, iba po yun eh. Yung hindi ka lang kasama sa ginhawa, kasama kapag medyo nagkakaroon kayo ng sakuna, masama po ba yun? Ngayon ko lang nakita ng minasama nyo. Trapo politics ba yun? Kung lahat po ng trapo, traditional politician, ganyan yung ginagawa, masaya sana Pilipinas. Di ba? Binaha ang Davao, sana bumaha rin yung tulong sa kanila. Hindi yung, binaha kayo, bakit? Wala bang pondo dyan? Yun lang po, no? Sana wag nating masamain yung magandang intensyon. Pati yung magandang, okay lang po sana kung hindi natin sila nakitaan noon. Nakita po natin sila eh. Nakita po natin sila nung Yolanda eh. Tumutulong po talaga eh. Okay, punta po tayo rito sa iba pang balita. Alice Go. Alam nyo, ito po ang nagbalita po nito si ano mismo eh. Ayan no. In a manifesto during the Senate plenary session, Hontiveros revealed information that Go was already out of the country and in fact already in Kuala Lumpur on July 18. So July 18 pa lang daw po naroon na sa ibang bansa si Alice Go. Dalawa lang yan eh. Pag nagpakita si Alice Go ngayon, pahiya si Hontiveros. Pag hindi na po nagpakita si Alice Go, magpakailanman, magpasawalang hanggan, pahiya pa rin si Hontiveros. Ito po tanong ko sa Senado, dapat natututo na tayo. Ilan na po ang inimbestigahan nyo na dahil nag-imbestiga na kayo sa isang pinagbibintangan natin na may kriminal na kaso, nagtago na ngayon. Wala pong hindi ko po minamasama tong mga tao na to, hindi ko po sinasabihang guilty sila. Ang sinasabi ko, may mga warrant of arrest mga to, pero nagtago na. Nauna po sa Senate. Okay. Una, 'di ba, yung sa inimbestigahan niyo yung kay Tebes. Nasa na si Tebes? May warrant of arrest. Nagtatago na. Inimbestigahan niyo yung sa Percy Lapid. Nasa na yung mga wala na kayo nahuli sa Percy Lapid. Okay. Kaya nga po, pero inimbestigahan nila eh. Nasampahan ng kaso sa korte, iniimbestigahan ng Senado. 'Di ba? Kay Percy Lapid, si Kibuloy. Sino pa ba? Tebes, Percy Lapid, Kibuloy, ano pa bang mga kaso? Tapos ngayon, ito kay Alice Go. May pattern na po eh. Pag sinalang na sa Senado, tapos nakita, hindi ko alam kung ano yung nakikita nila sa Senado. Binubunyag nyo, binubuyang-yang nyo, mga criminal case tong mga to eh, di ba? Yun nga po, bantag kay kay Percy Lapid, di ba? Ibig sabihin, sa 4 na instance na to, na dapat sana kung tahimik lang. Si Bautista ba inano rin niya sa sa Senate? Yung COMELEC? Ano rin ba yan? Sinalang din ba yan sa Senate? So kung tuwing isasalang ninyo sa Senado, nagkakaroon ng tsansa yung mga tao na makatakas, makapagtago. Baka dapat nyo nang questionin yung paraan nyo ng pagsa-Senate hearing. Dapat bang unahin nyo ang Senate hearing bago yung actual court cases?
Nagtatanong lang, siguro nagkakataon lang. Nagkataon lang na yung mga nauna kayong mag-hearing bago na-issuean ng warrant of arrest, dahil na-hearing nyo na, nakaalis na yung mga hindi na natin alam kung saan na napunta. Meron ba instance na, katulad, nahuli na ba yun sa mga Parmali? Meron ba nahuli sa mga Parmali? May nakakulong ba sa Parmali? Ang tagal inimbestigahan yan. May nakakulong ba? Ang point ko lang, nakakatulong ba kami yung investigasyon namin sa Senado kung criminal cases? Di po ba? Yun yung tanong ko eh. Pag criminal cases po ba, okay pa na pag-usapan namin sa Senado? Ikalawang tanong, may mga nagawa ba kayong batas sa mga inimbestigahan yung criminal cases? Halimbawa, ano yung nagawa niyong batas kay Percy Lapid? Ano nagawa niyong batas kay Tebes? Ano nagawa niyong batas kay Kibuloy? Meron po bang bill? Kasi yun yung trabaho niyo, gumawa ng batas eh. Hindi ko po kayo kina-question. Nagtatanong ako. Kasi hindi niyo naman nahuhuli. Hindi ba nararapat kaya pag mga kriminal ng kaso, hayaan na lang natin sa otoridad? Kasi 'di ba isa po 'yun, ako nagtatanong lang, isa po 'yun sa kaya nakakahuli yung mga otoridad dahil hindi alam nung mga huhulihin nila na sila ay huhulihin, kaya may mga buy-bust operation, kaya may mga hindi lang buy-bust yung huhulihin ka, yung entrapment, 'di ba? Bakit po ba may mga entrapment? Ito pong ginagawa nyo sa Senado, wala nang mga entrapment eh. Bukas na bukas, nag-imbestiga kayo na parang korte. Kasi kung mga otoridad dyan, napapanood ko lang po, hindi naman ako otoridad eh. Napapanood ko po sa mga kung ano-anong sari-saring TV show, may mga entrapment. Hindi karamihan, yung mga suspect, hindi nila alam na huhulihin na sila. Di ba? Sa mga buy-bust, sa mga entrapment, yung halimbawa, yung karamihan ito, yung mga, makipag-sex ka sa akin. Kung hindi, anong tawag doon? Sextortion. Kung hindi, ilalantad ko tong video. Nagsumbong yung babae, hindi dinala sa Senado. Nagsumbong sa otoridad. Nagkaroon ng entrapment operation. Yung tao, pupunta ron, kala niya makakapagniig sila. Yung pala, entrapment na yun, huli. Hindi po ba yung nawawala yung ganun? Na yung entrapment kasi hindi alam ng suspect na pala siya? Yun yung nawawala kung very public yung ating pag-iimbestiga. Karamihan, ako tingin ko sa mga napapanood lang natin sa yung mga kaso na TV o mga tulpo, etc. Mas effective yun eh. Yung hindi nila alam eh. Na sila, buong akala mo, sextortion, buong akala mo, okay, makakagalaw na naman ako. Pagdating dun, huli ka na ng pulis. O kaya yung mga nangingikil, okay to. Meron na akong 50,000. Pagdating dun, pulis na pala yung huhuli sa'yo. Pag hiniring nyo sa Senate, lantad na, putya, yari na ako rito. Kung ako kriminal, ang una kong iisipin, putya, alam na pala nila yung ano ko alam na pala nila yung mga diskarte ko bilang kriminal. Ano mang uri ng kriminal. Alam na pala ng Senado, alam na pala ng otoridad to. Unahan ko na ng takas to. Hindi niyo po ba naisip sa Senate? Meron po ba kayong kasi kung kriminal yan, wala po yan, hindi po yan susunod. Huwag kang tatakas ha. Hindi ka namin nuhulihin pero huwag kang tatakas kasi iniimbestigahan ka pa namin sa Senado.
Wala naman kayong power na gano'n, eh. Huwag kang tatakas. O, ikalawang tanong. O, hindi ko na alam kung pang-ilang tanong. Sabi mo nga, no, Senator Risa Ontiveros, hindi maaari na nakalabas sigo na walang kasabwat sa pamahalaan. No? Pamahalaan to, ha? Kasalukuyang pamahalaan, ha? Hindi. Pag sinabi nyo na naman pamahalaan noong nakaraan, yari na naman kayo niyan. Ibig sabihin, may kasabwat kaya nakaalis si Alice Go. Ang tanong, dahil ang puputokan nito yung kasalukuyang pamahalaan, mag-iimbestiga po ba kayo? Meron po bang heads must roll man lang? Dami na pong kapalpakan, no? Walang nag-roll ng head, eh. 'Di ba? Wala pong talagang sinibak dahil pinatakas mo si Alice Go, sibak ka. Wala na po bang yung sinasabi po ninyo na sinisingil ninyo sa mga Duterte na accountability sa mga ginawa? Wala pong accountability ngayon lahat ng mga tao ngayon ng kasalukuyang gobyerno, wala po. Wala pong accountability lahat. Eh nakatakas eh. Ano pong gagawin ninyo sa Senado? Kayo po 'yan. Direkta po, nakakailan na eh. Ilang investigasyon na kayo na yung pangunahin ninyong suspect sa inyong investigasyon, yung hindi nyo dinideny na gusto nyong makulong, katulad ng mga nabanggit namin, wala lahat sa kulungan. Hindi ko po sinasabi na sila guilty o hindi. Pero may warrant sila eh. Pero dahil nilantad na ninyo sa Senado, nawala na po yung element ng entrapment, nawala na po yung otoridad na dati na entrap lang namin to, total hindi niya pa alam na suspect siya. Huli. Alam na alam ng buong Pilipinas na suspect eh. 'Di ba? Baka meron kayong dapat gawing rules. Ha? Keso. Sana nakikinig ka. Baka meron kayong dapat na gawing rules na pag mga criminal cases, eh hayaan nyo na muna sa otoridad. Kumbaga, kung may mga kaso kayo na dapat nyong magawan ng batas, yun na lang. Kasi anong gagawin nyo ng batas sa kay Tebes? Wala kayo, walang batas. Anong nagawa nyong batas kay Percy Lapid? Anong nagawa nyong batas kay Apollo Kibuloy? Sino pa ba yung isa? Kay Alice Go. Una, nag-aaksaya tayo ng pera, panahon, lahat. Tapos, masasabi lang, sumentro na nga kay Alice Go yung parang mastermind na nga si Alice Go. Samantalang sabi ng Paok Sisi ba yung nagsabi na small time lang si Go. Diyan sa usapin ng Pogo. Si Alice Go ay small time lang. Dapat mag-rethink kayo sa Senado. Ang daming nakatakas na suspect dahil nag-imbestiga kayo kaysa mauna yung mga warrant of arrest, kaysa mauna yung... Ngayon, para makabawi, kailan nyo po iimbestigahan yung paano nakatakas si Alice Go? Malamang hindi nyo iimbestigahan kasi puputukan yung kasalukuyang gobyerno eh. 'Di ba? Malamang baka hindi nyo imbestigahan yan. Baka madali yung kapalpakan ng kasalukuyang gobyerno eh. Hindi naman yan yung purpose ng investigasyon nyo lahat. Idiin si Duterte. Okay. Punta po tayo. Mamaya po yung mga tanong ha.
Eto po, sa kaso naman nung anak ni ano, ni Nino Mulak, nakikita ko rito, okey okey ako ro'n 'no, okey yung treatment, talagang dapat balatubain yung manyak na ano, na suspect. Kasi paikutin, eh. Tama yun 'no, pinaikot. Ikaw ba ay nagdo-donate? Yun yung mga tanong ni ano, eh, ni Jinggoy, eh. Kung hindi niyo pa napanood yung parang, inoopera nila si Nino Mulak ng ano, eh, ng, sa charity ni Nino Mulak, opera ng donation. Okey, ikaw ba ay nag-donate o hindi? Hindi mo naman po alam mong pinaikot, okey yun sa gano'n 'no? Okey yung style mo, Jinggoy sa mga gano'n, yung mga suspect. Alam mo si Gordon 'no, masungit siya, eh. Sa tingin niya suspect, talagang halos hindi ka pagsasalitain, eh, 'di ba? Parang ganyan na style ni Jinggoy ngayon, eh. 'Di ba, halos ayaw pagsalitain basta parang nag-a-la Gordon. Alam niyo na ibig ko sabihin ng nag-a-la Gordon, hindi ko na kailangang explain. Kaya lang, okey lang po yun sa mga suspect, pero yung biktima, ano ba magsasalita ba kayo? Naunawaan kita, high blood ako, eh. Maaaring na high blood ka dahil gusto mong matapos na, eh. Pero dapat hindi tinatapos, Senator Jinggoy. Marami pang dapat kalkalin diyan. Ito po ay dalawang, ano, sa GMA pa lang, 'no? Ganito yung nakikita natin 'no, so far. Oo, wala akong problema dun, kaya lang yung approach mo, pati yung mga biktima kung pagalitan, "Magsasalita ba kayo o hindi? Sinasayang niyo oras ko, ba't pa ako nagpunta rito kung" mga gano'ng salita. Ba't ka nga pumunta ro'n kung magagalit ka lang? Tiyagaan po 'yan, eh, lalo na yung biktima, oh, traumatized yung bata. Nakaka-trauma kaya yun, 'di ba? Ako kahit hindi pa ako na sexual harass, traumatic po yun, eh. Kasi nag-aral din naman tayo ng ano yung harassment, kasama po sa harassment yung power, yun po yung meaning ng harassment, eh. Hindi lang po yung kita mo tinatanong niya si Gerald, "Bakit ngayon ka lang ba't hindi ka nagreklamo agad? Bakit hindi ka nagreklamo agad?" Ang tataas nung tao na irereklamo niya. Kita mo yung sinabi, "Move on ka na lang," 'di ba? Pinagmo-move on na lang siya, eh. Ni-rape si Gerald. Ngayon lang niya sinabi, "Hindi po ako na-harass. Hindi po ako biktima hindi po ako na-harass, ni-rape po ako." Ni-rape siya. Alam mo yung meaning nung ni-rape ka? Tapos hindi pa uso yung mga lalaking nire-rape, wala pa nababalita. Ni-rape ka nung panahon na hindi pa uso yung lalaking nire-rape, tapos sasabihin mo dapat nagreklamo. Baka 'pag nagreklamo ka ng panahon na yun pagtawanan ka, eh. Hindi ko alam kung may bawsi na nung panahon na yun, eh. Hindi pa po normal nun na nire-rape yung mga lalaki. Kaya sabi ko, "Ano ba yung ginagawa nito?" Ni-rape yung tao, umiiyak, oh, si Gerald. Baka hindi puwede 'tong pag-usapan 'tong topic natin ni YouTube, ah. Okey, may nangyari. Ano yun, bakit ka tatandang pananong, Serilla Tukay? KK? Huwag kang mag-flood ng ganyan kung walang meaning yan. Nagpa-flood ka ba? Minumura mo ko, PI ka, gano'n ba? Hindi ko gusto yung ano, eh, yung pati yung biktima.
doble. Naglakas loob sila para humingi, wag ka mag-flood, Celia Tukay. Hindi lang ikaw ang tao rito. Oo nga eh. Bigla ko naalala. Okay, hindi po, baguhin natin yung term. Masamang panyanyari. Yan. Kasi masamang pag-usapan yun eh. Okay, sensitive. Tapos tatanungin mo pa siya. Ang una niyang question, bakit ngayon ka lang nagreklamo? Anong bakit ngayon ka lang nagreklamo? Alam niyo po, kayo macho kayo, no? Hindi mangyayari sa atin 'yan na walang magtatangka. Tapos kita nyo, kaya siya umiiyak. 'Di ba? Kaya po siya umiiyak, Senator. Kasi sana pinakikinggan niyo, no? Wala akong hanap buhay. Mawawalan siya ng hanap buhay dahil umaasa lang siya sa pagiging talent niya, sa pagiging boses niya. Yun po yung isa sa mga lang. Dapat maganda ng puntuhan yun eh. Pasensya na, Mr. Senator. Okay ako sa inyo yung treatment nyo dun sa, hindi ko na alam, Jojo Mones. Okay ako ron, pinakontempt nyo. Pero dito, sa mga biktima, dapat ang treatment natin sa biktima, hindi po kasintapang ng treatment natin sa mga ng biktima. Traumatized pa sila eh, kahit ba ilang taon na nakalipas eh. Alam nyo kung bakit? Kasi mahirap sila. Sabi niya nga, paano ikabubuhay? Yun yung pinoproblema nila. Yung ikabubuhay nila pag mawawalan sila ng trabaho. At natanggal po. Hindi po siya binibigyan ng trabaho. Dapat yun yung tignan ninyo eh. Paano kayo makakatulong sa mga artista? Parang kung inaral po ninyo yung mga sinasabi nila Gerald sa kaso na yan, tignan nyo kay Mulak. Ano yung sinabi niya? Pinangakuan siya na anong tawag doon? Ikakas. Siyempre, artista kang bagito. Ano ba pangarap sa tingin niyo ng mga artistang bagito? Magkaroon sila ng trabaho. Pero hindi po siya nagpakilalang Mulak. Alam niyo yun? Gusto niya siya mismo, i-prove niya sa sarili niya na ako makukuha ko, hindi dahil anak ako ni Ninyo Mulak. Kundi sa sarili ko na meron ako, marunong ako umarte o kung ano man ang talent ko. Napakatindi nung pangarap ng bata. Ano pa yan? Mulak pa yan, ha? May connection pa sa showbiz yan. Sikat na tao. Paano pa yung mga walang connection sa showbiz? Paano yung talagang eto lang yung ikabubuhay? Sa tingin nyo ba kay Mulak lang nangyari? Sa bibig mo na mismo, Mr. Jinggoy? Ano sabi mo? Ito nangyari pa nung 80s, 90s. Matagal na nangyayari. Ibig sabihin, ito na yung chance kasi may lumantad na. Pagsisimulan na to na ma-expose kung paano po yung treatment ng mga executive dyan. Alamin. Kasi parang hinahayaan lang eh. Parang normal lang. Biruin mo, pinagdroga. Yung anak ni Ninyo Mulak na batang-bata. Tapos minolestya. Kalakaran ba yan? Malamang. Bakit ko nasabi na maaring kalakaran yan? Kasi, di ba? Ang lakas naman ng loob nila kung ngayon pa lang nilang ginawa yun. Sabi rin ni Jinggoy, ang daming tinitext na artista. Baka makachamba. Biruin nyo,
Sanay na sanay. Ngayon lang ba kaya nangyari yan? Cara mo, sir. Thank you very much sa 5 CHF. Dapat ang investigasyon natin, yung mas malawak, hindi lang po yung kay Nino na magsampa na reklamo si Gerald, o magsampa ka na rape, okay na yan, magsampa ka na rape. Yung pangkalahatan po, ano nangyayari sa industriya? Paano nangyari to? O baka meron pa dyan, lumabas pa kayo. Kung sa tingin nyo ba, yung mga biktima pa na rape, yung napanood nila kung paano nyo tinanong si Gerald nung nagsabi siya, mangyak-ngyak na siya ay winalanghiya, sa tingin nyo lalantad pa sila? Ako sa tingin ko hindi na eh. Kung may artista pa na winalanghiya ng mga producer o mga talent, kung ano man ang tawag niya, mga manager, no? Hindi na lalabas eh. No, putya. Baka mangyari pa sa akin yan. Ano isasagot ko pag sinabi, naganap pala yan 10 years ago, bakit ngayon ka lang nagsasalita? Nagreklamo ka ba? Ay, hindi na ako. Ayoko masalang ng ganyan. Sa akin pa ibabalik, bakit hindi ka nagreklamo? Nakakahiya po. Lalaki kang tao. Tinira ka sa wetpacks. Proud ka ba nun? Yung panahon na hindi pa uso yan. Wala pang kaso yata na ganyan eh. Alam niyo yun? Yung trauma nun. Tapos iniisip mo pa, hindi na ako kinakas. Huwag nating pag-usapan yung mga tinira sa wetpacks eh. Paano yung mga babae? Hindi na rin lalantad. Kasi baka tanungin ako eh. Ano isasagot ko? 10 taon na yan nangyari, bakit ngayon ka lang nagrereklamo? Hindi nyo ba naisip na nakakahiya? Ikalawa, matatakot sila dahil gusto nila mag-artista eh. Ilan yung mga dapat alam nyo kung sana lalakas sana loob nila kung mapagkalinga, no? Kung nakalinga, ngayon hindi na po eh. Alam nyo, marami sanang lalabas dyan yung nawalan bigla ng trabaho dahil nagreklamo. Yun yung gusto kong makita eh. Marami bang artista na nung hindi sila pumayag, kumbaga ano na sana sila, ikakas na sana sila, maganda naman, pumasa sa mga audition. Pero hindi sila pumayag. Natanggal sila bigla, nawalan ng trabaho. Yung ganun bang kalakaran sa showbiz, meron ba nun? Hindi na natin makikita yun. Bakit? Matatakot na kay Jinggoy. Ang unang iisipin, pag nagtapat ako, na ako ay winalanghiya ng direktor na hanggang ngayon direktor pa rin. Ilang kaya dyan sa mga matataas na tao sa TV network, yung nakagawa ng ganyan na nakalusot lahat dahil dito sa nangyari na to. Ako hindi na ako maglalakas loob kung ako artista na walang hiya ako. Paano ko maglalakas loob eh? Nakita ko yung ginawa kay Gerald. Tinanong eh, bakit ngayon ka lang nagreklamo? Ay, hindi na. Ano isasagot ko nga doon? Bakit ako ngayon lang nagreklamo? Yan lang po ang ating topic sa gabing ito.